Sunod tayo mga kababayan. Ito maganda. Ano ba yung sunod? Ito, Leni Robredo. Tignan ninyo, Leni Robredo, mga kababayan. No? Ano bang nandito kay Leni Robredo? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, si Mama Leni Robredo, ito yung totoo. Ma'am Jessica, mega love shoutout po. Ito yung totoo na talaga namang dapat manalong presidente. Kung sakali man natatakbong presidente to. Bakit? Biruin ninyo si Leni Robredo lang ang bukod tanging politician na kaisip nito. Kaya nga kakaiba si Mama Leni. Ito basahin natin, impact leadership. Anong sabi dito? Leni vows system reforms and confidential fund in first address as Naga Mayor. Tinanggal ang confidential fund sa Naga. Diba? And sa unang address niya, sa unang pagsalita niya, former Vice President Leni Robredo, Naga City Mayor, on Monday, June 30, laid out a reform-focused governance agenda in her inaugural address, highlighting the city tight fiscal space and pledging to remove confidential funds and rationalize the bureaucracy. Tinanggal ang confidential fund. Mama Leni Robredo lang malakas. Pero si Sara, hindi kayo makakarinigan yan. Anong sunod? We learned from the budget presentation during the transition meeting, 1.1 billion out of 1.8 billion total budget is allocated solely for salaries. Only a small percentage of the budget is left for essential program. Tingnan ninyo, mga kababayan, 1.1 billion sa 1.8 billion. Maliit na lang ang essential program na natira. Bakit? Saan ito napupunta? First of all, we will remove confidential funds so you can be assured that in the next year, this item will no longer be in our budget. Tinanggal ni Leni ang confidential fund. Bakit? Ang confidential fund, para lang kasi yan sa mga politisyang tamad. Walang proyekto pero yumayaman. Trabaho kasi at serbisyo ang ginawa ni Mama Leni. Hindi kasi Dora the Explorer. Biruin ninyo mga kababayan, we learned from the budget presentation during the transition meeting that 1.1 billion out of 1.8 billion total budget is allocated solely and nearly 100 million for utilities. This means that only small percentage of the budget is left sa essential program. Ano bang ibig sabihin ng essential program? Yan po yung pag may baha, may lindol, may mga livelihood, yung para sa tao, kunti na lang ang natira. Kasi bakit? Doon napunta sa mga proyektong hindi naman natatapos at doon napunta sa confidential fund na hindi naman napapakinabangan ng tao at politician lang ang nakikinabang. Di ba? Yan ang totoo, mga kababayan. Tinanggal ni Mama Leni Robredo ang confidential fund sa Naga. Wala na daw confidential. Yan ang totoo. Di ba? Tanungin mo si Marcos kung may project ba. Project lang usapan natin. Marami. Hindi pa ba project ang mapakulong mo ang pinaka big time syndicate or mafia sa Pilipinas? Hindi pa ba project ang ipatanggal mo ang illegal na pogo na pinagkakitaan ang mga Pilipino? At yung kita ng pogo na scam, binabayad nila sa gobyerno sa pagkor. Ulitin ko sa inyo, ang pogo, sabi ni Digong, malinis yan. Nagbibigay yan ng 2 billion a month sa pagkor. Diretso ang pera dyan. Nagbibigay sila 2 billion, that's the reason why kahit illegal, ginawa kong legal. Kasi 2 billion a month. Ang tanong, saan galing ng pogo yung 2 billion? Doon sa mga nalulong sa scatter, nalulong sa online sugal, nalulong sa online gaming, nalulong doon sa kung ano-anong laro dyan sa online. Tapos, nanalo ka 100,000, tuwang-tuwa ka. Tapos, tinaya mo yung kalahati, nanalo ka na naman ulit. Tapos, binuhos mong taya ulit, talo ka na.
goodbye ang puhunan. Yun po ay budol or scam. Ngayon, doon kukunin ng Pogo yung parte yung 2 billion, yun yung ibibigay niya sa gobyerno. Sinong ginagatasan ng Pogo? Yung Pilipino. Hindi po ang Pogo kumuha ng pera galing China, binigay sa Pilipinas. Ang Pogo po ay isang kumpanya na scam. Nagpapalaro computer games, nagtataya ka. Pag tumaya ka doon, 1,000, nanalo ka 2,000, itaya mo ulit, talo ka na. Siyempre, babawiin mo yung 2,000, kukuha ka ulit another 1,000, nanalo ka. Malaki ang panalo, itaya mo full, wala na. Kukuha ka na naman ulit 1,000, so 4,000 na talo mo. Adik ka na sa sugal, o lulong ka na. Kung hindi ka magnakaw, magpapakamatay ka. Yung tinalo mo sa sugal, yung ipon mo para sa anak mo sa future niya, pang high school, pang college, pang matrikula, nagalaw mo na. Yung land title mo, nasangla mo na. Yung sasakyan mo, nabenta mo na. Kasi gusto mong bawiin yung talo mo. Paano mo mababawi at mananalo? I-computer ang kalaban mo. Kasi nga, Pogo is scam. Illegal nga yan sa China. Ginawang legal ni Digong sa Pilipinas. Kasi nagbibigay doon ng 2 billion. Saan kumuha ng 2 billion ang Pogo? Sa taong nalulong at tanga na tumaya. Di ba? So, sinong ginagatasan ng Pogo? Yung Pinoy. Diba? Ngayon, tuwang-tuwa si Digong. 2 billion a month. Malinis yan. Diba? Paano malinis? Sinong ginagatasan ng Pogo? Pilipino. Diba? Computer ang kalaban ninyo. Tataya ka ngayon, syempre papainan ka. Taya ka 100, manalo ka 500. Taya mo buo 500, manalo ka 1,000. Taya ka 1,000, manalo ka 2,000. Tidaya mo lahat. Hindi mo na nakuha kasi inubos na nung computer. Computer, kalaban mo eh. Inubos na nung computer. Panoorin niyo yung No More Bets na palabas. Ganun ang Pogo. Hanggang sa malulung ka na, imbis na yung pang matrikula mo sa anak mo pang future, nagastos mo na kasi natalo ka na, babawiin mo yung talo mo. Tapos ginalaw mo na yung sasakyan mo, sinangla mo na, tinaya mo na doon, natalo ka na naman, pati yung land title mo sa bahay, tinaya mo na rin. Nabaliw ka na, hindi mo na mabawi yung land title, yung sasakyan, yung pondo para sa anak mong pang matrikula. Anong gagawin mo? Magpakamatay ka na. Di ba? Saan kumuha ang Pogo pambayad niya 2 billion a month? Sa tao na mga nalulong sa sugal. Di ba? Tapos sasabihin ni Digong, ang Pogo malinis yan. Sabi nga niya, ang Pogo illegal yan, walang pera dyan. So saan kukunin? Sa mga taong tanga na naniniwala na manalo sila. Tignan nyo si Mama Leni Robredo. Tinanggal ang confidential fund. Di ba? Kaya ito, panood ko sa inyo kung gaano kayo pinaikot ni Digong. Daming nasira talaga. Ito mga kababayan, tignan nyo kung gaano kayo katanga, naniniwala kay Duterte. Pogo Duterte. I-explain ko sa inyo kung ibuboto nyo pa ba si Sara sa 2028. Ito ito ang ano ninyo. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Paano naging malinis ang Pogo? Sige Paano naging malinis ang Pogo? Ilang mga sugarol ang naadik, ilang mga adik na sugarol ang nabenta ang bahay, lupa, sasakyan, at savings. Naubos sa sugal na scam na Pogo na yan. Sunod. Laro yan para lang sa kabila. Laro yan para lang sa kabila. So, ibig sabihin, pang-demonyong laro yan. Di ba mga DDS? Tapos sisigaw kayo, Tatay Digong, magaling. Connect. But it employs something like 20,000 dito sa Maynila. Dito lang yan. 20,000 daw ang in-employ ng Pogo. Yung nasa loob ng employment area ng Pogo, anong nakita ninyo nung ni-read? May torture area, may binugbog, may sinugatan. Kasi bakit? Hindi nakakota sa pang-i-scam. Ilang mga binubugbog doon, ilang tinutorture, ilang pinupusasan at pinapalo at binartulina. Kasi hindi nakakota, binubugbog ng head ng Pogo.
Sunod. Pogo. Mm. Walang pera dyan. Walang pera dyan. So, saan sila kukuha ng sinabi ni Digo ngayon na 2 billion daw ang binibigay a month? Isabi niya walang pera. Tandaan niyo mga DDS, tignan niyo ngayon. Walang pera ang Pogo, di ba? Saan kumuha ang Pogo ng 2 billion na ibinibayad a month? Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with ang dealing kasi illegal yan sa Illegal yan sa. Di ba? Tapos ngayon sabihin nyo, magaling si Digong. Bininta kayo sa Pogo. Ginawa kayong tanga. Ginatasan kayo ng mga Pogo na nagbibigay sa kanya na paghahanap buhayan kayo. Pinipiga kayo ng Pogo. Kumikita si Digong. Alam niya na illegal yan. Illegal pala eh. Ba't niya inaprubahan at gawing legal sa Pilipinas na makapag-operate, pipigain ng mga Pilipino, magbibigay ng 2 billion sa gobyerno at bibigyan pa siya ng kickback? Illegal na pala eh. Yeah. Why? Because it gives us 2 billion month. Diba? Illegal pala eh. Ginawa niyang legal. Why? Because it give us 2 billion a month. Saan kukuha ng 2 billion a month ang Pogo? Sa mga taong nalulong at na-scam. Sa sugal. Papanalunin ka ng 100,000 tapos itaya mo lahat, talo ka na. Para makuha mo yung 100,000, kukuha ka another pundo. Saan ka kukuha? Sa pera mo. Itaya mo ulit. Talo pa rin. Kukuha ka na naman, isang laang motor, isang laang sasakyan. Talo na naman. Hanggang sa hindi mo mabawi kasi computer nga ang kalaban mo, kasi nga scam nga yung Pogo na sugal, mamamatay ka na. Magsusuicide ka. Inutangan mo si ganito, ninakawan mo si ganyan, nalulong ka na. Ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, sinong niloloko ni Digong? AI, boses, ginaya si PRRD. Putang ina, boses. AI. Ayan RTBM. Malacanang TV yan. Ukinang ina. Ayan Manila Bulletin yan. Paano mo masabing AI? Tanga. 2021 video yan. Di ba? Yan ang problema sa inyo mga DDS. Di ba? Buti pa si Mama Leni Robredo, tinanggal ang confidential fund. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, bininta kayo ni Digong sa mga dayuhan. Hinayaan niya kayong malulong sa sugal kasi nagbigay naman ng 2 billion ang Pogo. Pero hindi niya inisip na saan kukuha ng 2 billion a month ang Pogo na pangbayad niya diretso sa Pagcor. Saan kumuha? Sa mga taong bobo. Isa na dyan yung mga DDS na nagtataya-taya na alam nilang hindi sila nanalo. Kaya kayo ngayon mga nag-i-scatter, kung tinanim nyo ng kamuti yan, magkakaroon kayo ng makain. Pero yung tataya-taya kayo ng scatter, tang ina, niluluto lang yung utak nyo dyan para kayong nagluga.